Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hangga't hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kaniyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hangga't hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kaniyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Nakilala po natin siya bilang the Doubting Thomas at maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito kung paano nagduda si Santo Tomas pagkatapos ibalita sa kanya na nabuhay muli si Jesus Nazareno. Si Tomas po mismo ay sumisimbolo sa bawat isa sa atin. Tayong lahat, kagaya ni Tomas, punong-puno ng pangamba
pag-aalinlangan. Ang puso niya, ang laman ay takot at pagdududa. Nabigo si Tomas na maniwala. Ayon sa kanya, ang tanging pagkakataon upang siya ay maniwala ay makita mismo ng kaniyang mga mata na si Jesus ay talagang nabuhay. Kaya't noong magpakita si Jesus sa kaniya, naniwala si Tomas. Ngunit pansinin po ninyo mga kapatid, hindi lamang sa kadahilanang ang mga mata ni Tomas ay nabuksan kaya siya naniwala, kung hindi ang mismong pagtatagpo nila ni Jesus ay isang engkwentro ng awa at kapangyarihan ng Panginoon. Dahil sa engkwentrong ito, nagbago agad ang kaniyang pananaw at kalooban. Ibig sabihin, ang engkwentro, ang pakikipagtagpo at ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, nakakapagbago ng ating buhay at mga sarili. Hindi dahil magaling tayo o hindi dahil kaya natin, kung hindi dahil ang Diyos ay mabuti at maunawain. Kaya nga, pagmasdan nyo ring mabuti ang dating puso na punong-puno ng takot at pangamba. Ngayon, sa pakikipagtagpo kay Jesus Nazareno, napuno ng karunungan at pananampalataya. Sa mga sandaling iyon, si Tomas ay nagliwanag. Nagliwanag ang kaniyang puso at isipan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, kung tayo ay laging takot, tulala, walang pakailam, at palaging nagdududa, ibig sabihin, hinahayaan na natin ang sarili natin na mamuhay sa kadiliman. Subalit, lagi nating tatandaan, laging may liwanag, laging may pag-asa sa bawat dilim. Ito mismo ang misyong ipinagkatiwala ni Jesus sa kaniyang mga apostol, na tayong lahat magsilbing liwanag at pag-asa sa mundong puno ng kadiliman, kawalan ng pananampalataya at pag-aalinlangan sa buhay. Kaya nga masasabi natin na si Jesus Nazareno ang tunay na liwanag. Si Jesus Nazareno ang pinagmumulan ng lahat ng liwanag. Ang ating pagiging liwanag sa iba ay ating pakikibahagi lamang sa tunay na nagbibigay sa atin ng liwanag at pag-asa. Ang tunay na liwanag na ito, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno, ang bukal ng kabutihan, kagandahan, at katotohanan. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin sa araw na ito, kagaya ni Tomas na dating nasa kadiliman ng pagdududa, ay maging liwanag nawa tayo ng pag-asa at pananampalataya. Tayong mga naliwanagan na ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, dapat marunong din tayong magbahagi ng pag-asa, ng pag-ibig, ng liwanag, ng pananampalataya sa mga taong nagdududa at nag-aalinlangan sa buhay. At sa bandang huli, naway tularan din natin ang pagiging totoong saksi ni Santo Tomas upang tayo
ay patuloy na kumapit at umasa sa ating Diyos. Naway ipadama natin ang pananampalatayang ating natanggap upang hilumin ang mga pusong sugatan, mga pusong aandap-andap ang pananampalataya at higit sa lahat upang tayo'y magbigay liwanag din sa mga taong nasa dilim ng pagdududa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.